Ishires niyaman ko chod kipilay si kasal kya. Lekin ang tunay na lihim, magpapatigil sayo. Mga sikreto at betrayal, ilalantad na. Mag-subscribe at mag-comment kung gusto mong makita ang buong kwento. Kung gusto mo, pwede ko pa ito gawin na mas pinaigting at ultra-short Filipino hook para instant click grab sa'yo. Sa mismong araw ng kasal nila, may isang lihim na hindi alam ng buong Maynila. Na ang babaeng tahimik na nakayuko sa altar ay hindi simpleng babae na pinakasalan ang isang lalaking may kapansanan. Siya ang tagapagmana ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. At ang lalaking tinatawag nilang walang silbi ay isang halimaw na matagal nang nagpipigil ng galit. Tahimik ang simbahan. Ang mga bulungan ng mga bisita ay parang mga karayom na tumutusok sa hangin. Sayang naman ang babae. Pinakasalan pa ang sihi na nakaupo lang sa wheelchair. Siguro pera lang ang habol niyan. Pinipigilan ni Lyra ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang maliit na baukwet ng sampagita. Amoy na amoy niya ang halimuyak nito, halos sa malamig na hangin ng simbahan. Hindi nila alam. Hindi nila alam kung sino talaga siya. Hindi nila alam kung bakit siya nandito. 3 buwan ang nakalipas. Lumayas si Lyra sa napakalaking mansyon ng kanilang pamilya sa Makati. Tagapagmana siya ng Villarosa Holdings. Isang pangalan na kayang magpabagsak ng mga kumpanya sa isang pirma lang. Pero sa araw na iyon, narinig niya ang sarili niyang ama. Hindi mo deserve ang mana kung hindi mo kayang mabuhay ng walang apelyido natin. Isang hamon, isang sugat, at isang desisyon. Iniwan niya ang lahat. Pera, yaman, apelyido. Naging simpleng babae siya sa Maynila. Hanggang sa dumating ang araw na nakilala niya si Adrian Monteverde. Ang SEC ng Monteverde Group. Ang lalaking minsang tinawag na pinakamatalinong negosyante sa bansa. Hanggang sa aksidenteng nagpabago sa lahat. Isang aksidente sa kotse. Isang gabi. Isang bangin. At pagkatapos noon, wheelchair na ang kasama niya sa bawat araw. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi kailanman nawala ang talim ng kanyang isip. Unang beses silang nagkita ni Lyra sa isang maliit na cafe sa Pasig. Sanay na siya. Pero si Lyra, hindi. Lumapit siya sa mesa. At malamig na sinabi, "Sir, kung wala kayong respeto, lumabas na lang kayo." Natigilan ang buong cafe. Tumawa ang lalaki. "Bakit? Girlfriend ka ba ng pilay na yan?" 1 segundo. 2 segundo. Pagkatapos, ibinuhos ni Lyra ang isang baso ng malamig na tubig sa mukha nito. "Hindi ako girlfriend. Pero hindi rin ako duwag na manonood lang habang may inaapi." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, napangiti si Adrian. Hindi nagtagal. Naging madalas ang pagpunta niya sa cafe. Hindi para sa kape. Para kay Lyra. Hanggang sa isang gabi, bigla niyang sinabi ang isang bagay na nagpabago sa lahat. "Pakakasalan mo ba ako?" Natigilan si Lyra. Hindi siya natawa. Hindi rin siya nagalit. Tumingin lang siya kay Adrian. At bakit? Tahimik ang lalaki. Pagkatapos ay sinabi ang totoo. "Dahil kailangan ko ng asawa para mapanatili ang kontrol sa kumpanya. Ang pamilya ko gusto akong tanggalin. Iniisip nila na dahil sa wheelchair ko, wala na akong silbi." Tumingin siya kay Lyra. Diretso. Malalim. Pero kung may asawa ako, hindi nila magagawa. Huminga ng mabagal si Lyra. Isang kasunduan. Isang kasal na walang pag-ibig. Isang laban. "May kapalit ba?" tanong niya. Ngumiti si Adrian. Protection. At isang sikreto. Hindi na nagtanong pa si Lyra. Dahil may sarili rin siyang lihim. Mas malaki. Mas mabigat. Kaya sa loob lamang ng 2 linggo, ikinasal sila. At ngayon, narito sila sa mansyon ng pamilya Monteverde sa Taguig. Unang gabi bilang mag-asawa. Pero hindi pagtanggap ang sumalubong sa kanila.
Talagang siya ang pinili mo, malamig na sabi ng tiyahin ni Adrian. Sinukat niya si Lyra mula ulo hanggang paa. Waitress lang. Napakababa ng standards mo ngayon, Adrian. Tumawa ang pinsan nito. Siguro naawa lang sa kanya ang babae. Si na pilay, jackpot pa rin. Tahimik lang si Lyra. Nakayuko. Parang walang laban. Hanggang sa biglang nagsalita ang isa sa mga board member na naroon. Actually, Adrian, magandang timing. May meeting kami kanina. At napagdesisyonan naming di. Ikaw ay pansamantalang tatanggalin bilang si. Parang huminto ang hangin sa sala. Mabagal na tumingin si Adrian. Talaga? Ngumiti ang lalaki. Business decision. Hindi kayang pamunuan ng isang disabled ang kumpanya. May mga taong tumawa. May mga taong nagbulungan. At si Lyra. Nakita niya ang kamay ni Adrian na bahagyang kumuyom sa armrest ng wheelchair. Tahimik. Pero may nagbabagong apoy sa kanyang mga mata. Hindi iyon galit lang. Parang may matagal ng halimaw na gustong kumawala. At sa mismong sandaling iyon, biglang pumasok ang isang lalaki sa sala. Humihingal. Sir Adrian. May emergency sa headquarters. Anong nangyari? Malamig na tanong ni Adrian. Napatingin ang lalaki sa lahat ng tao sa sala. Halos hindi siya makapagsalita. Sir D. May nag-hack ng buong system ng Monteverde Group T. At may isang pangalan na lumabas sa main screen ng kumpanya. Tahimik ang lahat. Kahit si Lyra ay napalingon. Anong pangalan? Tanong ng board member. Lumunok ang lalaki. Pagkatapos ay sinabi ang pangalang nagpabago sa kulay ng mukha ng ilang tao sa kwarto. Villarosa. At sa unang pagkakataon mula nang ikasal sila. Dahan-dahang tumingin si Adrian kay Lyra. Na parang ngayon lang niya naisip ang isang bagay na matagal nang nakatago. Dahil ang pangalang iyon ay hindi basta pangalan sa mundo ng negosyo ng Pilipinas. Si Lyra ay nakatayo, parang bato, malamig ang tingin sa lahat. Ang mga mata niya ay kumikislap ng determinasyon, hindi takot, hindi alinlangan. Alam ko kung sino ang gumawa nito, mahinang wika niya, pero puno ng bigat. Tahimik ang lahat. Kahit ang hangin sa loob ng boardroom ay parang nag-aalab. Ang Villarosa ay hindi basta pangalan, dagdag niya, dahan-dahan. Isa itong babala. Isa itong hamon. At alam ko kung paano ko ito haharapin. Biglang humakbang si Adrian sa harapan niya. Lyra, malalim ang boses niya, puno ng tensyon at respeto. Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Ngunit tumalikod siya, ang kanyang buhok dumampi sa balikat. Hindi ito tungkol sa akin, Adrian. Tungkol ito sa lahat ng inosenteng maapektuhan kung hayaan natin ang mga irresponsableng tao sa posisyon ng kapangyarihan. Isa-isang tumingin ang mga board member. May ilan na nakaramdam ng kaba, may ilan na hindi makapaniwala. Pero paano, tanong ng isa sa kanila, halatang takot. Ngumiti si Lyra ng malamig at ang ngiti niya ay parang talim. May plano ako at handa akong patunayan sa inyo kung gaano kalakas ang taglay ng isang Villarosa. Tumitig siya sa screen kung saan lumabas ang pangalang Villarosa. Hindi niyo pa nakikita ang tunay na halimaw sa likod ng pangalan, wika niya. Si Adrian ay lumapit at hinawakan ang kamay niya, marahan. Kasama mo ako, sabi niya, at sa mga sandaling iyon, tila nagbago ang enerhiya sa buong silid. Ang mga board member ay nagsimulang manginig, hindi alam kung ito ba tapang o katakutan ang kanilang nakikita. Sa labas ng boardroom, naririnig ang distant na alarm ng V. Lyra at Adrian ay nagtagpo ng tingin, at sa isang saglit, parang nagkasundo sila sa isang lihim na plano. Handa ka na ba? Tanong niya, halos bulong. Handa na, sagot ni Lyra, at sa simpleng sagot na iyon, lumitaw ang isang bagong aura ng kapangyarihan, isang halimaw na matagal ng pinigilan, ngayon ay handang bumangon.
Ngunit bago pa man sila makagalaw, nagring ang telepono sa mesa ng chairman. Tahimik na kinuha ito at ang sinagot niya ay nagpaikot sa lahat ng mga nakatira sa silid. Sir, may bagong development, wika ng boses sa kabilang linya, nanginginig. At sa loob ng ilang segundo, isang digital map sa screen ang nagpakita ng malalaking bahagi ng network ng kumpanya na biglang nahack. Ang pangalan na bumangon ngayon ay mas matindi pa kaysa sa Villarosa. Si Lyra at Adrian ay magkatabi, parehong nakatingin sa screen. Tahimik na nakatayo si Lyra, nakatutok ang mata sa screen, ramdam ang bawat pulso ng banta. Hindi ito basta-basta hacker, wika niya, halos bulong, pero puno ng determinasyon. Si Adrian ay huminga ng malalim, hawak ang kamay niya ng mas mahigpit. Alam mo ba kung sino ito? Tanong niya, malamig ang tinig, tila sinusukat ang bawat galaw ng boardroom. Tumango si Lyra, dahan-dahan. Hindi lang basta hacker, isa itong tao na may alam sa Villarosa Holdings at sa Monteverde Group. Malapit sa atin. Mas malapit kaysa sa iniisip natin. Nagulat ang ilan sa board members. Paano mo nasabi iyon? Tanong ng chairman, halos nanginginig. Dahil may pattern, sagot ni Lyra, mabilis pero malinaw. May sinimulang lihim na galaw sa loob ng kumpanya, at ang tanging makakaalam nito ay isang insider. May koneksyon sa pamilya Monteverde at Villarosa. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Ngunit hindi natapos doon. Kung hindi natin mapipigilan ito ngayon, dagdag niya, tumingin siya kay Adrian, matindi ang titig, mawawala hindi lang ang kumpanya, pati ang lahat ng taong mahal natin. Huminga si Adrian, napatingin sa mga board members, at ngumiti ng malamig. Handa ka na ba? Tanong niya kay Lyra, parang hamon. Handa, sagot niya, at sa bawat titik, ramdam ang tibok ng kanilang puso, parehong puno ng tapang at galit. Biglang nagring ang isang cellphone. Tahimik na kinuha ni Adrian. Sir, may bagong pag-atake, wika ang boses sa kabilang linya, nanginginig, halos hindi makapagsalita. Sa screen, lumitaw ang isang live feed ng opisina sa Makati, isang masked figure ang naglalakad sa loob ng server room. Si Lyra ay tumingin kay Adrian at sa kanilang mga mata, isang lihim na unawaan. Ang laban ay nagsimula na at ang halimaw na matagal ng tinatagong galit sa loob ni Adrian ay handang bumangon, kasabay ni Lyra. Ngunit bago sila makagalaw, ang masked figure ay humarap sa kamera. At sa loob ng silid, bawat isa ay huminto sa paghinga nang marinig ang tinig nito. Alam ko kung sino kayo. Alam ko ang lihim ninyo. At hindi nyo ako mapipigilan. Ang mga mata ni Lyra ay kumislap. Si Adrian ay bahagyang kumuyom sa wheelchair, ang bawat kalamnan ng katawan niya ay nag-igting. At sa isang saglit, ang live feed ay nagpakita ng isa pang screen, at sa screen na iyon, isang pangalan ang lumitaw. Pangalan na nagdulot ng malamig na pawis sa bawat board member. Monteverde. Tahimik ang buong silid. Lyra ay dahan-dahang tumingin sa bintana ng boardroom. At naramdaman niya, ang panganib ay mas malapit kaysa sa iniisip nila. Ngunit sa puso niya, ang isang apoy ay nagliyab. Isang apoy na hindi na matitigil. Si Lyra ay dahan-dahang humakbang palapit sa screen, ang bawat yapak ay parang tunog ng tambol sa katahimikan ng boardroom. Hindi tayo pwedeng matakot, wika niya, malamig ngunit malinaw, bawat salita ay tumatago sa mga nakatayo. Si Adrian ay tumango, hawak ang kamay niya ng mas mahigpit, at ang wheelchair niya ay parang naging simbolo ng lakas, hindi kahinaan. Ang masked figure sa live feed ay gumalaw, mabilis, tumpak, halos parang alam ang bawat galaw sa loob ng opisina. Lyra, kailangan nating kumilos ngayon, bulong ni Adrian sa kanya, halos walang tunog pero ramdam ang bigat nito. Tumango siya, at sa loob ng ilang segundo, parehong nakaramdam ng kakaibang lakas, isang halimaw na matagal nang nakapako sa kanilang dibdib ay muling bumang. Tahimik na huminga si Lyra, ang mata niya ay nakatutok sa screen, ramdam ang bigat ng bawat segundo. Si Adrian ay nakaupo sa wheelchair, pero parang bawat ugat at kalamnan ng katawan niya ay nag-iigting, handa sa darating na laban. Lyra, dito magsisimula ang lahat, bulong ni Adrian, at ang boses niya ay puno ng tensyon at pangako. Tumango si Lyra, dahan-dahang inilagay ang kamay niya sa joystick ng kanyang tablet,
handa sa bawat galaw ng hacker sa live feed. Ang masked figure ay gumalaw, mabilis, halos parang tiktik sa dilim. Ngunit sa kabila ng panganib, si Lyra ay may kalmadong determinasyon, at ang bawat utos niya sa tablet ay naglalagay ng patibong sa galaw ng kalaban. Hindi ka na makakalusot, wika niya, at sa screen, parang nagliwanag ang bawat firewall na ipinatayo niya sa loob ng ilang minuto. Si Adrian ay ngumiti ng malamig, naramdaman ang tibok ng kanyang galit na matagal nang nakatago, ngayon ay kontrolado at direkta. Handa na tayo, sabi niya, at sabay silang tumingin sa board members. Ang ilan ay nanginginig, ang ilan ay hindi makapaniwala sa tapang ng dalawa. Ngunit bago pa man makumpleto ang plano, ang masked figure ay biglang nagbago ng direksyon, at sa isang iglap, isang malaking data breach ang nagpakita sa screen. May backup siya mas malakas kaysa sa iniisip natin, wika ni Lyra, hindi natitinag, ramdam ang init ng kanilang laban. Ngunit hindi siya umatras. Kung kaya niyang subukan tayong takutin, mas kaya nating labanan siya, sagot niya, matatag. Si Adrian ay tumango, hawak pa rin ang kamay niya. Kasama mo ako, sabi niya, at ang boses niya ay parang kulog sa katahimikan ng silid. At sa loob ng ilang minuto, nagpatuloy ang kanilang laban sa hacker, isang laban ng talino, lakas, at determinasyon. Mabilis ang bawat galaw sa screen, ang mga firewall at counter-attack ay tila naglalaro sa pagitan ng dalawa. Sa huli, sa isang malakas at determinadong hirit mula kay Lyra, ang masked figure ay napilitang huminto. Ang screen. Si Lyra ay huminga ng malalim, ang mata niya ay nakatutok sa bintana ng boardroom. Ang araw ay sumisilip sa Makati skyline, pumapasok sa loob ng silid, at ang liwanag nito ay tila nagwawakas sa dilim ng gabi ng kaguluhan. Si Adrian ay nakatayo sa tabi niya, hawak ang kamay niya, at sa bawat tingin niya, ramdam ni Lyra ang lakas, respeto, at tiwala. Tahimik ang boardroom, ngunit hindi katahimikan ng takot, ito'y katahimikan ng tagumpay, ng pagkakamit sa laban na matagal nilang pinaghandaan. Alam mo, malumanay na wika ni Adrian, ang mundo natin ay puno ng laban. Pero ngayon nakatayo tayo dito, magkasama. Ngumiti si Lyra, at sa kanyang mga labi ay may kombinasyon ng ginhawa at determinasyon. Hindi lang basta magkasama, sagot niya. Natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi sa kung sino ang mas malakas, kundi kung sino ang hindi sumusuko sa harap ng hamon. Si Adrian ay bahagyang ngumiti, at sa sandaling iyon, tila nawawala ang bigat ng nakaraang mga buwan, ang galit, takot, at lihim, napalitan ng kapayapaan at panibagong simula. Ang mga board members ay tumitig, hindi makapaniwala sa pagbabago sa aura ng dalawa. Ang mga screen ay bumalik sa normal, ang hacker ay na-neutralize, at sa loob ng silid, naramdaman ng lahat ang isang bagong simula. Si Lyra ay tumingin sa labas ng bintana, at ang liwanag ng araw ay sumasalamin sa mga mata niya, mata na handa sa bawat laban, mata na hindi natatakot sa anumang hamon. Si Adrian ay huminga ng malalim, na natiling nakaupo sa wheelchair, ngunit ngayon, hindi na ito simbolo ng kahinaan, kundi ng determinasyon, katalinuhan, at lakas ng loob. Magkasama silang lumabas ng boardroom, bawat hakbang ay tiyak at matatag, at sa bawat ngiti nila, ramdam ng lahat, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa posisyon o sa anyo ng katawan, kundi sa tapang ng puso at isip. Ang lungsod ng Maynila ay patuloy na umiikot sa paligid nila, puno ng ingay at buhay, ngunit sa loob ng kanilang mundo, may katahimikan ng tagumpay ng pa.